Isang mahigpit na yakap ang sinalubong namin ni Aya sa isa't isa. Pakiramdam ko, sapat na si Aya. Ibang-iba talaga kapag kapiling ko siya. Lahat ng problema ko ay nakakalimutan ko. Naramdaman ko na lang na hawak na niya ang aking ibon. Na-miss daw niya ito. Umalag ang pasalubong kong ibon. Lumaban, kaya natuwa naman si Aya. Ang umagang yon ay napuno ng pagmamahal. Ang aming kwarto. Humingi ng tawad sa akin si Aya. I'm sorry babe, hindi ko dapat ginawa yon. Yung iwanan ka. Nangako si Aya na hindi na siya alis pa. Hindi na ako nagtanong kung saan siya nagpunta. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang pangako niya at kasama ko siya ngayon. Kinabukasan, puno ng ligaya, pag-asa at pagmamahal ang gising ko. Maaga akong umalis para asikasuhin ang aking negosyo. Nang maayos ko na ang lahat ay kaagad akong umuwi sa bahay. Alam kong naghihintay sa akin si Aya. Nang pagdating ko nga ay kaagad na si Aya ang aking nakita. Masaya. Lalo siyang gumanda. Babe, may nagpunta pala dito kanina. Mag-asawa, kaibigan mo daw sila. Hindi ko sila kilala. Ha? Sino daw sila? At bakit nila ako hinahanap? Wala naman akong maalala na mag-asawa ng kaibigan ko. Bukod sa mga dati ko ng mga kaibigan. For that Hilda daw. Nakilala mo daw sila sa Batangas. Ang ganda nga ng dalang kotse. Pinapapasok ko sa bahay pero ayaw naman. Ang sabi, invite ka lang daw nila sa bahay nila sa Quezon City. Ibinigay ko yung contact number mo. Anytime soon, tatawag sa'yo yon. Ah, okay. Naalala ko na sila babe. Na-meet ko sa Batangas nung nagpunta ako. Mga negosyante din. Sorry babe, hindi kita maisasama dun sa bahay nila. Habang kumakain kami ni Aya ay naiisip ko na ano kaya ang dahilan? Bakit nila ako ini-invite sa bahay nila? Kinagabihan nga ay tumawag sa akin si Ford. Bro, available ka ba this Saturday night? Sa bahay tayo dito lang sa QC. Paalis na naman kasi si Hilda. Tapos ilang months pa bago siya makabalik. Tsaka bro, nakauwi na pala wife mo. Maganda siya. Napaisip pa ako bago sumagot sa imbitasyon ni Ford. Okay bro, pwede ako. Wala nga lang kasama si Aya sa bahay pero usap na lang kami. Natuwa naman si Ford sa sinabi ko. Narinig pala ni Aya ang lahat. Okay lang babe, minsan ka lang naman lumabas. Huwag mo na ako alalahanin. Para ako nakaramdam ng konting guilt sa mga sinabi ni Aya. Pero minsan lang naman akong lumabas at ang isa pa, baka huling pagkakataon na para makasama ko si Hilda at si Ford. Sumapit ang araw ng Sabado, 7 p.m. After naming mag-dinner ni Aya ay nagpaalam na ako sa kanya na kaagad naman niya akong pinayagan. Mag-aalas 8 na ng gabi bago ako makarating sa bahay nila Ford at Hilda. Nasa loob ito ng village na sa bandang Fairview. Malalaki ang mga bahay at hindi naman dikit-dikit. Maraming puno
sa paligid. Kaagad nga ay si Ford ang nakita kong nagbukas ng gate. Nang pagpasok ko sa bahay ay may mga bisita na rin pala sila. Sinalubong naman ako ni Hilda para batiin ng isang halik at yakap. Skirt ang kanyang suot at crop top na kulay white ang pangitaas. Kaagad na ipinakilala niya ako sa mga bisita niya. Guys, si Vlad, sina Lee at Chari. Kaagad naman akong kinamayan ni Lee at binati ng beso ni Chari. Hindi ko ni-expect na ganito madadatnan ko. Ang akala ko, sina Ford lang at Hilda. May bisita pa pala sila. Nice meeting you. Ang tangi kong nasabi dahil mukhang mga sosyalin ang dating nila Chari at Lee. Gusto mo bang mag-dinner muna, Vlad? Tanong sa akin ni Ford. No bro, okay na ako. Nag-dinner na ako kanina sa bahay. Inabutan naman ako ni Lee ng isang baso na may lamang brandy at ice. Nakipag-usap kaagad sa akin si Lee. Nagtatanong ng tungkol sa ilang mga personal ko na pagkakilanlan. Taga Makati lang ako bro. Magkalapit lang pala tayo. Kami naman ni Chari, taga-Tagig lang. Napasarap pa ang kwentuhan namin ni Lee. Habang sina Hilda at Ford naman ay kausap si Chari. Ayon pa kay Lee, matagal na rin daw nilang kaibigan sina Hilda at Ford. Sa mga kapwa-kupol lang sila talaga nakikipag-meet at bihira sa pool. Pero naikwento daw ako ni Ford sa kanya. Naikwento ni Ford ang nangyari sa Batangas sa beach resort doon. Kaya nagkaroon sila ng interes sa akin. Nagugulat na lang ako sa ikinukwento ni Lee sa akin. Sinasakyan ko na lang. May mga hindi ako naiintindihan pero meron namang iba na naiintindihan ko. Mukhang gusto niyang i-share sa akin si Chari. Ang swerte ko naman kung sakali, ang ganda kasi ni Chari. Kung sakali, sabay lang ako sa Agos. Napansin ko naman na masarap ang usapan ni Hilda at Ford at Chari. Lumalakas ang kanilang tawanan at ang boses. Mabuti na lamang at kami lang ang tao sa bahay. Medyo tinamaan na rin kasi kami ng iniinom naming alak. Ayon pa kay Lee, kaya ganun sila ka-close ni na Ford dahil sa matagal na rin nila itong na-meet, 3 years na. Maya-maya lang ay nakita ko nang naglakad na papunta sa isang room sina Hilda, Ford at Chari. Sinenyasan naman ako ni Lee na sumunod na sa loob. Mahirap tumanggi. Eto na yon. Nang nasa loob na nga kami ng kwarto, ay dito na nagsimula ang lahat. Sumabay na lamang ako sa Agos. Pero pinagbigyan ako ni na Ford at Lee na laruin sina Hilda at Chari. Sanay na talaga sa isa't isa sina Chari at Hilda. Masaya namang nanonood ang dalawa. Matapos ang halos 1 oras ay natapos din namin ang laro. Nagpahinga lang ako tapos nagpaalam na rin na ako ay uuwi na. Alauna na ata ng madaling araw. Pagdating ko sa bahay ay gising pa si Aya. Babe, akala ko mamaya ka pa. Napaaga yata ang uwi. Maaga rin kasi natapos ang inuman namin. Nagparamdam si Aya na gusto niyang maglaro muna kami bago matulog. Kinabahan ako baka hindi makabangon ang ibon ko. Pero magaling si Aya.
ginawa niya lahat. Mabuti na lang at hindi siya nakahalata. Sumunod na linggo ay nag-invite naman sina Lee at Chari. Kasal ng kapatid ni Lee, somewhere in Tagaytay. Pwede ko daw isama si wifey kung gusto ko dahil casual lang naman na handaan ang mangyayari at walang iba pang ganap. Sinabi ko kay Aya na may dadaluhan kaming kasal sa Tagaytay. Kasal ng kaibigan ko. Wala nang tanong pa si Aya, masayang masaya naman si Aya nang malaman niyang gusto ko siyang isama. Araw ng linggo, 9 AM na kami umalis ni Aya. Dala ko ang motorbike ko para mapabilis kami. Matapos ang halos 2 oras, nakarating kami sa venue ng kasal. Kaagad kong hinanap si Lee at Chari. Nagulat naman ang dalawa nang makita kami ni Aya. Dahil kilala pala nila si Aya. "Princess, kamusta ka na? Matagal ka na naming hindi nakikita." Salita ni Chari. Nagulat naman ako sa dalawa. Bro, si Aya yan, hindi si Princess. Magkakilala ba kayo? Si Aya na tinanong ko. Nahihiya naman tumango lamang si Aya at oo, magkaibigan kami. What a coincidence. Salita niya. Mukhang may ideya na rin si Aya kung bakit ko kilala sina Chari at Lee. Kaya nag-usap kami sa tabi. Alam mo ang sasabihin ko, kilala ko sila, kagaya ng pagkakilala mo sa kanila. Pero tumigil na ako. Princess ang pangalan ko sa community at naging madalas kami nagkikita noon. Regular nila akong Uni. Lumapit naman sila sa amin at kinausap kami. Okay lang ba kayo dyan, bro? Sa totoo lang, okay naman talaga ako. Mabuti naman at magkakilala pala kayo. Oo nga bro, hindi ko alam na galing pala si Aya sa grupo nyo. Ang akala ni Lee sa community kami nagkakilala ni Aya, pero hindi ko maiwasang mapaisip. Dapat ba akong matuwa o dapat ba akong malungkot dahil sa nalaman ko? Sa bagay, matagal na kami ni Aya, 1 taon mahigit na nagsasama at marami naman ako nakikitang signs na wala na talaga siya sa community. Pinilit ko na lang na maging normal ang lahat habang kami ay nasa kasalan. Hanggang sa matapos ang okasyon, nagpaalam na rin kami kina Chari at Lee. Nang nasa bahay na kaming dalawa ni Aya ay kinausap niya ako. Babe, okay ka lang ba? Akala mo ba hindi kita nahalata kanina? May problema ba? Wala naman babe, hindi ko lang talaga maiwasang mag-isip. Iniisip ko na tumigil na at mag-focus na lang tayo sa buhay natin. Yun ba ang iniisip mo? Okay lang sa akin babe kung magtutuloy ka. Alam ko yung pakiramdam na ganyan dahil ganyan din ako nung unang nagsimula ako. Pero ako ayoko na, stop na ako sa ganyan. Hindi na lang ako kumibo pero ako kaya ko namang kontrolin ng sarili ko. Hanggang ilang araw pa ang lumipas, nagsimula ng magparamdam sa akin sina Chari at Lee. Pero gumawa na lang ako ng mga dahilan para maiwasan ko sila. Hanggang dito na lang Kuya Roms ang pag-share ko ng aking story. Vlad.